Kamusta at maligayang pagdating sa podcast ng AI Affairs. Para sa ating talakaya ngayon, may hawak tayo ng isang maliit na technical detail sa mundo ng AI na parang isang sinulid. Kapag hinila mo, parang guguho ang buong pundasyon ng mga batas na pinaghirapang itayo sa buong mundo. Based sa mga sources na ipinadala mo, hahanapin natin ang sinulid na yan at hihilahin natin ng malakas. Pag-uusapan natin ng pagkakaiba ng AI training at AI inference, na parang pagkakaiba lang ng pag-aaral at pag-iisip ng isang AI. At titingnan natin kung paano itong simpleng pagkakaiba na to ay nagdudulot ng napakalaking sakit ng ulo para sa mga regulations tulad ng EU AI Act at sa mga karapatan mo sa ilalim ng GDPR. Sige, para maintindihan nating lahat, umpisa natin sa pinaka-basic. Sa mga materyales na binigay mo, laging lumalabas tong dalawang salita, training at inference. Ano ba talaga ang pinagkaiba ng dalawang yan sa paraang maintindihan ng lahat? Okay. Magandang simula yan. Isipin mo ang training bilang yung prosesorang pag-aaral. Parang isang estudyante na magre-review para sa pinakamahirap na exam sa buong mundo. Okay. Kinakandado siya sa isang library, binibigyan ng bilyon-bilyong libro, litrato, lahat ng klase ng data. Ang trabaho niya, basahin lahat yan at hanapin ang mga pattern. Ito'y nangyayari offline, kumbaga sa likod ng mga eksena. So hindi siya nakikipag-usap sa kahit sino. Nag-aaral lang. Nag-aaral lang siya. So parang nasa isang training montage. Sa isang pelikula, walang tulog, walang kain, puro data lang. At pwedeng tumagal to ng ilang linggo o buwan, tama? Eksakto. Gamit ang libu-libong high-powered computers o GPUs. Pagkatapos ng training montage na yan, meron ka ng isang trained model. Dito na ngayon papasok ang inference. Yung exam day na. Yun na nga. Ito na yung actual na paggamit sa lahat ng natutunan niya. Kapag nag-type ka ng tanong sa ChatGPT o nag-upload ng litrato sa isang AI image generator at binigyan ka niya ng sagot, yan ang inference. Gets. So hindi na siya natututo sa punto mo yan. Hindi na. Ginagamit na lang niya ang kaalaman niya para sagutin ka. Okay, malinaw. Training is studying, inference is thinking and answering. Akala ko yun na yun. Pero may isang statistics sa sources mo na talagang nakakagulat tungkol sa gastos. Oo. Yan ang unang hila natin sa sinulid. Teka, para liwanagin natin yan para sa'yo na nakikinig. Akala ng lahat, parang pagpapatayo ng isang building, yung training, doon na pupunta lahat ng bilyones, yung one-time, big-time investment. Yun ang common misconception. Pero ayon sa isang report na kasama sa sources, ang inference pala, yung araw-araw na operasyon, ay kumakain ng 80 hanggang 90% ng kabuuang gasto sa buong buhay ng isang AI. Grabe, diba? Grabe. So, ang totoong bigat pala ay nasa maintenance, yung araw-araw ng pagpapatakbo ng isip ng AI. Tumpak. And that changes everything. Nagbabago ang business models ng mga kumpanya, nagbabago ang focus ng research, at higit sa lahat, dapat nagbabago rin ang pananaw ng mga regulators. Kaso, Dito nagsisimula ang problema. Mukhang nahuli sila sa balita. at dahil sa maling akala na lang sa gastos at kung nasaan ang bigat ng operasyon, mukhang doon din nag-uugat yung pagkakamali ng mga gumagawa ng batas. Dito na siguro papasok yung EU AI Act at yung tinatawag na pre-training paradigm. Oo, ang pre-training paradigm ay yung lumang paniniwala na ang kapangyarihan at panganib ng isang AI model ay direktang nakasalalay sa training compute. Sa madaling salita, Kung gaano karaming computational power ang ginastos mo para turuan yung AI. Ang sukat nila rito ay tinatawag na FLOPS o Floating Point Operations per Second. okay, flops. Ito na yung mga technical terms. Para sa ating lahat na hindi computer scientist, ano ang ibig sabihin ng threshold na nilagay nila sa EU AI Act na 125 flops? Kasi parang telephone number lang yan sa akin. Magandang tanong. Para magka-ideya ka, isipin mo ang flops bilang calculations per second. So, itong 125 flops, parang sinasabi ng batas na Na ano? kung ang training ng isang AI ay gumamit ng kuryente at lakas na katumbas ng pagpatakbo ng isang buong syudad sa loob ng isang linggo, doon na natin siya babantayan ng mas mahigpit. Ganun kalaki at kamahal ang sukatang yan.
Okay, gets. So ang logic ng mga regulator noon, follow the money. Oo. Kung sino lang ang may kakayahang gumastos ng ganoong kalaking training budget, sila yung mga dapat bantayan dahil sila yung may kakayahang gumawa ng pinakamakapang yaring AI. Makes sense at that time. Eksakto. Nagbigay ito ng malinaw na linya sa buhangin. Naging predictable at madaling i-monitor. Pero ayon nga sa mga artikulo, ang paradigmang ito ay hitting a wall. Nagbago na ang laro. Nagbago na. At ano ang pumalit? Anong bagong teknik ang ginagamit nila para sabihin na nating makalusot sa linyang yon? Dito pumapasok ang inference time compute scaling. Natuklasan ng mga kumpanya na hindi na nila kailangang gumastos ng parang kuryente ng isang syudad sa training. Okay. Pwede silang gumawa ng model na mas maliit, mas mura, na below the regulatory threshold, pero sa oras ng inference, kapag sasagot na siya sa'yo, bibigyan nila ang model ng mas maraming oras para mag-isip. Sandali. So imbes na mas malaking utak, binibigyan na lang nila ng mas mahabang oras para magnilay-nilay? Yun na? Parang imbes na one shot, eto na sagot ko, nagkakaroon muna siya ng internal debate o chain of thought bago niya ibigay yung final answer? Ganon na nga. At sa pagbigay ng mas maraming compute sa inference stage, tumataas ng husto ang kalidad at kapangyarihan ng sagot niya. Ang resulta, yung model na supposedly safe dahil maliit lang ang training compute, pwedeng maging kasing powerful o kasing delikado nung high-risk model na mahigpit na binabantayan. Wow! So dahil sa loophole na yan, posibleng magkaroon tayo ng isang napakatalinong AI na lumilipad sa ilalim ng radar ng gobyerno? Exactly. Hindi ito nare-regulate ng maayos kasi ang tinitingnan lang ng batas ay yung resibo ng training. Hindi yung actual na ginagawa niya sa araw-araw. Nakakatakot yan. At yan ang malaking butas na kailangang harapin ngayon ng mga mambabatas sa Europe at sa buong mundo. Nag-e-evolve ang teknolohiya ng mas mabilis kaysa sa batas na dapat sana'y gumagabay dito. Okay, napakalinaw niyan. So, yung batas para sa kapangyarihan ng AI may butas na. Pero paano naman yung batas para sa data natin na siyang nagiging pagkain o fuel para sa mga model na ito? Dito na tayo papasok sa... Dito na yata nagkakabuhol-buhol ang lahat sa pagpasok ng GDPR. Ito na ang pangalawang malaking banggaan. Ang GDPR o General Data Protection Regulation ng Europe ay isinulat para protektahan ang data mo sa mundo ng mga database at spreadsheets. Simple lang dati, no? Oo, mas malinis. Pero ang Large Language Models o LLMs ay ibang-iba. At may tatlong malaking issue dito na binabanggit sa mga source mo. Sige, isa-isahin natin. Ano yung una? Una, ang right to erasure o yung karapatan mong ipabura ang personal data mo. Sa ilalim ng GDPR, kung sinabi mong, "Hoy, tech company, burahin mo lahat ng data ko," obligado silang gawin yon. Dapat lang. Pero sa isang LLM, pag nagamit na ang data mo sa training, hindi na yan nakaimbak sa isang maayos na hilera sa isang database. Ito ay nagiging parte ng milyong-milyong abstract na numero at koneksyon, yung tinatawag na model parameters. Parang yung data mo ay naging isang patak ng food coloring na hinalo sa isang drum kang tubig. Hindi mo na basta-basta mahihiwalay. Isang mas magandang analogy pa nga ay yung nasa sources. Ang pagbura ng data mo sa isang trained model ay parang pagsubok na alisin ng isang itlog mula sa isang cake na luto na. Imposible. Hindi mo na talaga yan matatanggal. Ang tanging paraan ay gumawa ng bagong cake mula sa simula na iniiwasan na yung itlog na yon. Sa AI, ang tawag dyan ay machine unlearning na napakakomplikado, magastos at halos katumbas na ng kumpletong retraining. So, kung ikaw bilang isang journalist ay humiling na ipabura ang lahat ng articles na sinulat mo na ginamit sa training ng isang sikat na LLM, ang posibleng sagot sa'yo ng AI company ay, pasensya na, good luck na lang sa'yo. Basically, Dahil kailangan nilang i-retrain yung buong model nila na nagkakahalaga ng milyones para lang sa request mo. sa kasamaang palad, yan ang technical na realidad ngayon. Madalas, ang ginagawa nila ay procedural lang. Pinifilter nila ang output para hindi lumabas ang pangalan mo, pero yung kaalaman mula sa data mo nandun pa rin sa kaibuturan ng modelo. Grabe. Okay, pangalawang issue. Pangalawa, ang prinsipyo ng data minimization. Sinasabi ng GDPR na dapat kolektahin mo lang ang data na talagang kailangan para sa isang partikular na layunin. Huwag kang kukuha ng sobra.
Be specific. Pero ang mga LLM, sumusunod yan sa tinatawag na scaling laws. Para sa kanila, more data is better. Gusto nilang kainin ang data mula sa buong internet. Mga libro, blogs, social media posts, lahat. So meron tayong isang batas na nagsasabing be minimalist, kunin lang ang kailangan, at isang teknolohiya na ang buong filosofiya ay give me everything. Isang direktang salungatan. Walang-wala, dehada talaga yung batas. Isang fundamental na conflict. At ang pangatlo, na marahil ang pinakamahirap solusyonan, ay ang transparency at explainability. Yung black box issue. Yun na nga, hinihingi ng GDPR na dapat malinaw sa iyo kung paano ginagamit ang data mo para makagawa ng desisyon, lalo na kung apektado ka nito. Pero ang mga LLM ay kilala bilang mga black box. Ibig sabihin, kahit yung mga mismong inhenyero na gumawa sa kanila ay hindi kayang ipaliwanag ng 100% kung bakit yun ang naging eksaktong sagot ng AI. Mismo. Kaya kung nireject yung loan application mo ng isang AI system at tinanong mo yung bangko, bakit? At ang sagot nila ay, hindi rin po namin alam. Yan po ang sabi ng black box. Direkta yung paglabag sa karapatan mo sa ilalim ng GDPR. Pero wala silang magawa. Ano ang magagawa ng kumpanya kung yan ang limitasyon ng teknolohiya? Isang legal at technical nightmare. Oo. Ang gulo, recap natin, may butas ang batas sa pagsukat ng kapangyarihan ng AI at halos imposible namang ipatupad ang mga karapatan natin sa privacy dahil sa kalikasan ng teknolohiya. Parang ang dilim ng sitwasyon, may pag-asa pa ba? Anong mga mungkahing solusyon na nakasaad sa mga materyales na ibinahagi mo? Oo, hindi naman nawawalan ng pag-asa. May ilang direksyon na tumutumbok. Para sa issue ng regulasyon sa EU AI Act, ang pinakamalinaw na mungkahi ay kailangan nang i-update ang paraan ng pagsukat. So, hindi na lang training compute. Sa halip na training compute lang, dapat isama na rin ang inference compute sa kalkulasyon ng kabuuang kapangyarihan ng isang model. Pero hindi ba't mas mahirap i-monitor yan? Yung training parang isang malaking event na may resibo. Yung inference nangyayari yan bawat segundo sa milyon-milyong users sa buong mundo. Paano mo susukatin yun? Oo, paano? Yan nga ang challenge. Nangangailangan ito ng mas adaptive at tuloy-tuloy na governance. Hindi na pwedeng one-time check lang. Kailangan ng continuous monitoring. Mahirap, pero kailangan kung seryoso tayong i-regulate ang mga ito. Makes sense. Ano pa? Pangalawa, para sa issue ng transparency, may isang mahalagang hakbang na sa UEAI Act. Simula Agosto 2, 2025, magiging mandatory para sa mga provider ng AI models na mag-publish ng isang summary ng training data na ginamit nila. Okay, that's a start. Parang listahan ng ingredients sa isang produkto. Kahit hindi mo alam yung eksaktong recipe, at least may ideya ka kung anong mga isa na lang sa lutuan. Eksakto. Nagbibigay ito ng kahit kaunting liwanag sa black box. At panghuli, sa larangan ng privacy, ang laban ay nasa technical side. Una, patuloy ang research para gawing mas mura at mas epektibo ang machine unlearning. Pangalawa, tinitignan ang paggamit ng differential privacy. Ito yung pagdaragdag ng statistical noise o konting gulo sa data bago ito ipasok sa training para maprotektahan ang identity mo. Para maging anonymous. At pangatlo, ang federated learning, kung saan yung AI model mismo ang pupunta sa device mo, gaya ng cellphone mo, para doon mag-aral, imbis na yung data mo ang ipadala sa isang central server. Interesting yung federated learning. Pero hindi ba't babagal o hihina ang AI kung paunti-unti lang ang natututunan niya mula sa bawat device, imbes na makita niya lahat ng sabay-sabay? May trade-off talaga. Ito ang tinatawag na privacy-utility trade-off. Pero ang layunin ng mga pamamaraang ito ay i-design ang privacy sa sistema mula sa simula. Privacy by design, sa halip na habulin at ayusin ang problema kapag huli na ang lahat. Bilang buod, ang tila simpleng technical na pagkakaiba sa pag-anong tatuto ang AI at kung paano ito nag-iisip ay nagbubukas pala ng napakalaking usapin sa governance at sa karapatan mo sa privacy. Lahat konektado. Ang mga batas natin, tulad ng EU AI Cast na nakatuon lang sa training compute o sa resibo ng pag-aaral, ay nanganganib na maging ganap na obsolete dahil sa mga bagong paraan ng pagpapalakas ng AI sa inference stage o sa aktwal na pag-isip.
mabilis na naluluma. GDPR ay nayayanig dahil sa black box at baked cake na katangian ng mga modernong LLM. Ang pangwakas na hamon at kaisipan para sa iyo ay ito. Ang hinaharap ng epektibong AI governance ay hindi na pwedeng nakasalalay sa iisang static na sukat tulad ng training compute. Kailangan ng isang mas holistic, mas adaptive na diskarte, isa na hindi lang tumitingin kung paano binuo o pinag-aral ang isang AI, kundi patuloy na sinusubaybayan kung paano ito nag-iisip, kumilos at nag-e-evolve sa totoong mundo bawat segundo. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod ng AI Affairs.